I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Well, Libiste again. Shout out sa mga Marcos Lili supporters, Filipinos, and OFW. Ito na naman. Ito na naman yung sinabi ni Libiste, mga kababayan. Ano tong sinabi niya? Basahin ko sa inyo ha. At babasahin ko rin sa inyo. Bakit nga ba nasugat si Yusek Cabral nung panahon na yon? Pakinggan niyo po ang balita ng GMA News. But before that, of course, basahin po natin. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, exclusive. Ito yung akusan ni Libiste, Sabi niya dito, mga kababayan, keyboard warriors ng mga kongresista tumatanggap ng nakasupot, nakabagpak, nakas-pay out. Woo! Well, kung totoo man to, yung sinasabi ni Libiste, magbigay ka ng sapat na ebidensya laban sa mga kongresman na yan. 'Di ba? Hindi yung puro ka salita ng salita. Hindi ka paniniwalaan. Ang maniniwala lang sa iyo mga DDS, yun lang yun. Show the evidence, guys. Yun lang kaimportante, no? Ang ebidensya, hindi ka pwedeng mag-deny, no? Kung talagang authentic yung ebidensya na nakuha mo o mayroon ka, 'di ba? Paniwalaan ka ng tao. Pero kung haka lang, hersey, hindi maniniwala ang tao. Kung may maniniwala lang, mga iilan lang. Pangalawa, kailangan ebidensya mo, walang doktor-doktoran. Kailangan hindi fake yan. Di ba? Katulad na ginawa ni Saldico, fake yun. Palyado, paldo, ika nga. Ayan, sabi po dito ng DCRED, so ayan goes. Ayon kay Batangas 1st District, Leandro Libiste, may ilang social media consultant o keyboard warriors. At ibang konsultan ng ilang kongresista ang tumatanggap umano ng cash payout. Minsay nakasupot or nakakabagpak na anya ay hindi malabong mula sa MOAE, maintenance operating and other expenses ng Kamara. Di ba? Ngayon, kung involved yung mga ibang congressman, well, I think mga congressman lang wag niyo idaman si ito, pinangunahan ko na lang mga guys. Huwag niyong idamay ang Pangulong Marcos Jr. dyan. ba? Diba? Kung sinong may salarin, yun ang sampa ng kaso. If mayroon naman talagang sapat na ebidensya laban doon sa sinabi ni Libiste, mga kababayan. Parang may similarity doon sa sinabi ni Libiste nito. Diba? Keyboard warriors na tumatanggap yung ibang congressman. Parang yung sinabi ni Madam Mercado doon sa DepEd sa issue ng confidential fund ni Sara Duterte. Tumatanggap siya ng sobre na 50,000. Ay, nako, yung mga ibang empleyado di kinaloka. Well, anyway, para kumpleto detalyado, ito pa yung isang post guys tungkol doon sa sa pilitan ni Libiste na kinuha yung files ni Yusek Cabral, mga kababayan. Ito, basahin natin, okay? Sabi ng Bilyonaryo News Channel, ayan sabi dito mga kababayan, the middle finger of the late Public Works Undersecretary Catalina Cabral sustained a paper cut after Batangas 2nd District Representative Leonardo Libiste allegedly took documents from the Department of Public Works and Highway on September 4, 2025. Ayan, September pa, nasa pilitan niya kinuha. Bakit ngayon niya lang ibinunyag kung kailan namatay si Yusek Cabral? Di ba? Bakit nga ba namatay si Yusek Cabral? Kung kailan isiniwalat patay na. Ano nangyari? May kinalaman kaya ang mga tao? Well, mamaya, basahin ko sa inyo mga bes. Libiste earlier said, he visited the facility but deny forcing Cabral to hand over the documents. So, ibig sabihin, nagsinungaling pala ang mga staff. Tapos, ikaw ngayon ang nagsasabi ng katotohanan. Gunggong. Hindi mo matatakasan ang nagsasalita ng katotohanan. Yung mga staff guys, nagsalita kaya sila na pinupersa ni Libiste na kunin. Ayan, sabi dito. He also claimed that the Public Works Secretary Vince Dizon approved his visit. A claim the Secretary has denied. And goes. You see, mga bes? Well,
example na lang. Halimbawa, ito halimbawa, kanya-kanya tayong guys yung theory or thoughts, opinion, explanation, thinking, etc. Halimbawa, sinabi niya, alam ni Secretary Dizon na approve niya pagpunta niya kay Yusek Cabral. Oo, nandoon tayo. Approve. 'Di ba? Approve. Oh, wala namang problema kung magbisita ka sa isang opisyal. Ang mas masaklap, ang nakapagtataka, pumunta ka nga doon. Oh, 'di ba? May permiso galing kay Secretary Dizon. Ang tanong, pumunta ka doon para sa pilitan kumuha ng files? Oh, yan ba iutos din ni Secretary Dizon? 'Di ba mga kababayan? Huwag niya sabihin na alam din na utos din ni Secretary Dizon na persahan niya kukunin ang files kay Cabral. Huwag niya sabihin na ganun utos ni Secretary Dizon, baka gawa-gawa niya na lang na naman yan. 'Di ba? Parang gawa-gawa na naman ni Libiste. Yung mga ganyang istorya 'di ba? Pero sabi ni Secretary Dizon, wala naman silang pinag-usapan na ganyan. 'Di ba? Na persahan or pumunta sa doon. 'Di ba sinabi ni Secretary Dizon, wala naman daw siya nakikita dahil wala naman siyang na-authenticate na ginawa diyan sa files na yun. Wala naman daw. Bakit ito si Libiste na pinipilit niya na alam lahat ni Secretary ni Dizon? Sabi ni Secretary Dizon, hindi pa naman niya nakikita yun. 'Di ba? Nalaman na nga ni Secretary Dizon na persahan na kinuha ni Libiste yung mga papel. So, ibig sabihin, utos na naman ni Dizon. Baka yan na naman ang palabas ni So, yun, mga kababayan, he also claimed, sabi niya dito, the Public Works Secretary Vince Dizon approved his visit. A claim said the Secretary has denied. M-goes. Di ba? Baka gawa-gawa ni Libiste lang ito, mga kababayan, para lang matuluyan na masira si Secretary Dizon. So, palagay na lang natin, like for example, okay, alam ni Secretary Dizon na pumunta siya. Okay naman siguro pumunta siya, may tatanungin lang siya. Wala naman siguro masama doon. Ang masaklap dito kasi, 'di ba? Kung pumunta siya kay Yusek Cabral, bakit pumunta siya doon na sa piliting kunin ang mga files kay Yusek Cabral? Huwag niya sabihin utos din ni Secretary Vince Dizon. 'Di ba, mga kababayan? Parang gumagawa ng istorya ito si Libiste, mga bes. Dahil hindi naman alam ni Secretary Dizon ang kanyang intensyon pagpunta doon kay Cabral na persahan niya kinuha yung mga files, 'di ba? Wala naman nakikita si Secretary Dizon. Ito, alam niyo, magaling talaga din gumawa ang tao ng istorya. Parang si Digong din no? Magaling maggawa ng istorya yan ito yun tingnan niyo. Ayan, tingnan niyo yung mga kamay niya. Yan po ang mga kamay ni dating Yusek Cabral, 'di ba, mga kababayan? Pinakita po na nagkanda sugat-sugat. Siyempre, 'di ba? Pag persahan na kinuha sa iyo ang mga papilis, natural pumalag ka. 'Di ba? Hindi mo ibibigay 'yun. Bakit mo ibibigay, for what? Anong purpose niya? Ano ang reason, 'di ba? Siyempre kailangan papalag ka. Bakit mo kukunin? Kaya hanggang nagkanda sugat-sugat si Yusek Cabral. Ayan yung mga kamay. 'Di ba? Ayan So I think, 'di ba? So I think ito siguro si Libiste. Ito. I'm not sure ba? I'm not sure. So yan, mga kababayan. Anong palagay nyo dito kay Libiste? Di tama din yung pinakauna-unang video natin na sa pilitan ng pumunta sa pilitan kinuha ni Libiste ang mga files kay Yusek Cabral. Alam nyo, hindi mo pa, kumbaga, pinost lang ng isang page ang ganitong issue, matik yan, nasa utak mo, mayroong reason. May mikos-mikos na yan. Tapos sabi ng ombudsman, limitado lang ipinakita niya yung mga involved.
hindi kumpleto. Samantalang yung kay Magalong, kumpleto. Anyari? Mayroon kaya nadidelete doon? Mayroong tinanggal doon? Oh, I'm ghost. Question mark, guys. Kaya abangan po natin ang mga karagdagang ulat ng ombudsman kung ano po ang talagang katotohanan. Pero sabi dito ng GMA, panoorin nyo to. Ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas si Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Parsahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at Programming Office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binibidyohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang kung huwag naman, ano po bang kailangan niyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Huwag naman. Kasi may sugat na po si ma'am. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano yung talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yun, sa NEP at sa GAA. Hindi yan yung request. Request ng mga Congress, mga kasingin. Hindi po. Hindi po. Kung ano sa, kung saan located yung project, bawa. Project A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sa pilitang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga document, ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, kung empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami inamay. Nakikita ko na po si ma'am, nanginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado alas 6 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw sila magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Hindi mo lang sabihin sila ng I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. So, anong file nakuha ko, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, huwag nang tanongin anong meron ako, ilabas mo ng lahat ng meron ka.
Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon at hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. All of this was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. Na on the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na itinanggi ni Dizon. Hindi sa ating district breakdown, absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng fence computer, o yung imprimatur yun, yung nakipagagawa siya ng public cover, o yung imprimatur, wala ko naging ang imprimatur. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Documents are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. At kung hindi man daw nila ipinablotter o nireport sa pulisya ang ginawa ni Leviste, I-request sa sinakakin ako ka ng pagkakirin. I-request ako kay Kaki. I-request si Kaki sa akin, tayo mag-export statement. Ay, Ang isang tao nagigipit, gagawa na ng istorya yan Sasabihin niya, lahat ng ginawa ko, alam naman ng sekretary. Pero, ang sekretary Dizon naman, tinanggi niya na wala siyang alam tungkol doon sa pagnakaw niya ng files ni Cabral. Pagsasapilitan. Let's say, sabihin na lang natin, alam ni Secretary Dizon, nandoon, pumunta siya kay Cabral. Ano bang alam ni Secretary Dizon kung pupunta lang siya doon magtatanong? Alam ba ni Secretary Dizon yung ginawa niyang pagnanakaw ng files kay Cabral? Hindi niya alam yun. So, ang palabas na lang ni Leviste dito is, yun, alam daw lahat ni Secretary Dizon. Pero maraming kulang doon sa sinasabi ni Leviste. Di ba? Ang tanong natin uli, ngayon niya lang inilabas nung namatay na si Cabral. Bakit hindi niya nilabas noon pa na hindi pa namatay si Cabral, mga kababayan? Yun ang tanong. 'Di ba? Yun ang tanong. Sabi sa inyo pag ang isang tao na iipit sa mga issue, lalo't lumalabas ang kalukuhan niya, sigurado 'yan, kakapit 'yan sa mga maling mga reason. Tama ba ang sinasabi ko, mga beswa? 'Di ba, mga kababayan? Lilinawin ko. Pag once ang isang tao na iipit sa isang issue, asahan mo 'yan, kakapit 'yan sa mga maling reason na kanyang sasabihin. Like for example, sabihin niya, alam lahat 'yon ni Secretary Dizon. Pero wala palang alam si Secretary sa kanyang pagnakaw ng mga files kay Cabral. Kaya abangan po natin ang susunod na mga issue laban dito kay Leviste. Pabida-bida yan Feeling malinis. Mayroon talaga siyang ginawang hindi maganda. May mikos-mikos na nangyayari. 'Di ba? Kaya sabi ng iba, something fishy. 'Di ba? Maaring nag-delete ng ibang pangalan. Agay, 'yun ang masaklap, mga kababayan. See you again on my next upload video. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong upload. So yun, mga kababayan, see you again on my next upload. Bye and babus. Kayo na pong balang humusga. Thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para laging kayo updates. Okay? Bye and babus. God bless Philippines. There's more.